na yung bid proposal. Ayan, again. Sino susulatan ko, Ma'am Ems? Kaya katulad kanina, di ba, clear natin. Bibigyan ko kayo ng idea, pwede siyang company, dun sa mga ninyo, pwede siyang as public, government. Wala po akong particular date, yung iba nagbigay lang ako ng month, tapos yung venue, wala naman din. Kundi kung saan lang province na allocate. So, siyempre kayo po yung signatory natin dito, no? I mean, kayo ang gumawa ng letter. Ma'am, owner ako, director ako. So, okay lang din naman. May ibang company kasi na event firm nga, pag malaki talaga, yun, ex-director, kayo na rin yung kumakausap sa client, pero kumbaga si event manager yan, or yun nga, director yung naghanap ng mga kliyente sa proposal. Pero yung event planner, ayan, yung mga concept, or sa mga program siya. Okay? Ayan. So, ito po yung mga content. Pero mas i-detail ko pa yun. May mga discuss tayo, no? Baka lang may iba kasi gusto ng nagagawa na. Parang ganyan. For the event logo, so, this would be, para siyang tarp. Pwede din siya as marketing material na ginagamit. Lalo na kapag ito ay private company. Lalo na sabi nyo, ma'am, magsusulatan ko yung may-ari ng isa pong cars mga auto supply, ganun po sa Olonga po. So, syempre, kailangan yung logo niya andyan. Diba? Or sabi nga natin, company anniversary. So, syempre, yung logo ng Sumi dapat andyan. Okay? Ma'am, siya? Birthday. 18th birthday. So, wala naman logo po yung 18th birthday. So, syempre, yung mukha naman yun andyan. Pwede naman wala. No? Okay lang naman yun. No? Yung mga magbe-birthday, mga papa-gender reveal, pwedeng wala naman siyang particular na face nung celebrant. Okay lang din naman siya. But for the team po, it will reflect na. Okay? So, syempre, dito po sa ating logo is indicated the title, yung mga basic info. The theme, the date, time, and venue. Okay? Ma'am, it's okay lang po ba i-indicate po kung si organizer? Pwede naman din po. Pero kapag social event, minsan hindi na nilalagay. Yung mga kadalasan lang for company, mga product launch, ayan. Siyempre kapag funeral, wala naman na din yung pangalan ng company ko doon. Yung mga ganun, di ba? Yung birthday, wala na siya kadalasan. Okay. So, logo. Ma'am, saan namin gagawin yan? The rest po, nakakatawa. Siguro kasi may hindi naman 1 year, ilang months na yung nakakalipas. Ako nag-training po ng events. Wala pang, siguro baka yung mga nagkataon ng mga students kung hindi ko magamit pa ng Canva. Ako po, to be honest, hindi ko pa rin po gamay si Canva. Ngayon ko lang din po siya parang gagamitin dun sa sa month journey ng aking baby. Doon ako medyo nag-e-edit din ha. So, may halos po, most ng mga classmates ninyo, Canva po yung ginagamit nila. Hindi ko lang po kayo pa kayang maturuan how to use yung app na yon. Pero maganda po, no? Based sa kanilang presentation. The rest naman, saan ba pwedeng gumawa? Pinakasimple lang, hindi naman natin kailangan sobrang ganda kaysa sa maubos yung time. Diba? Hindi mo natapos yung activity, bakit kinarin mo masyado yung event logo? Hindi naman necessary kailangan naman. So, pwedeng, hindi talaga po ako marunong gumamit ng mga ganyang app. Wala po akong laptop. Walang tutulong sa akin. Ako, I suggest, search mo yung mga ganyang example ng event. Kunyari, sabi mo, yung magdo-dog show or particular search ka ng tarpaulin na or picture image related into dog show. Tapos, patungan mo na lang. Lalagyan mo na lang nun ng date tsaka ng venue. Papalitan mo na lang. Okay, kasi hindi tayo mag-edit Okay lang yun. Wag lang yung parang naubos yung oras mo kakagawa. Diba? Hindi mo matapos yung iba activity. Okay? Next po, for the event program. Mas i-detail ko pa yan ha. May topic tayo about program po and concept, no? Medyo hinahapyawan ko lang po para for the sake na gusto pong talagang makapag-start na. For the program po, hindi naman necessary na ganito po meron pa siyang design. Okay? It's up to you. Pwede siya simple as tonight mo lang dyan. But of course, sabi ko nga sa inyo, it depends if it will be 3 days or for 1 day lang. Diba? So, kailangan po ito. Medyo mahirap lang. For example, yung binigyan ko ng 3 days. Ayan. Mayroon bang kumuha nun? Parang wala naman. Yung funeral po, ayan. Ang ilalagay mo lang doon po, syempre, yung sa weight niya. Syempre, huwag mo nang gawin 1 linggo yung burol para di ka mahirapan. Giselle, diba? So, 3 days mo na lang. Diba?
diba? Ano pa, yung mga ibang binigyan ko po ng team building. Okay? So, may makikita ako dyan day 1, tas day 2. Ganon, no? I-detail pa po natin yan. Hanggat kaya, bukas nyo na po simulan. Kasi mas marami pa akong di-discuss about program eh. Yung mga ilang tips. And then, ito na nga, sabi nyo, you are asking me a particular allotted budget. Hindi na, bigyan ko na kayo ng laya, ng freedom ninyo to choose pag, mayaman ba yung kliyente mo, so bahala ka na. So, bigyan na lang natin ng optional dito, affordable, parang ganyan, net, actually sa medyo nakakaluwag-luwag, di ba? Ang normally lang naman na pinaano, ay, katulad dito po, only difference kadalasan yung food. Okay, yan. For example, plated. Alam naman natin kapag plated. Uy, way back ano pa to ha, medyo mura pa. Panahon noon, di ba na-presyuhan ngayon ha, 200 lang kasi to plated eh. So ngayon na ito, wala nang ganyan na plated na 200. Di ba? So sa plated po kasi, alam naman natin no, the difference with buffet. Sige nga, ano pinagkaiba? Para maiba naman nga kayo magsagot. Ano pinagkaiba nun? Ano alam natin dyan? Sino madalas kumakain sa handaan? Kapag plated, kapag buffet. May nag-chat. 350 na sa plated. Basta wala ng 200 dyan, no? Buffet. Can you tell me the difference of the two? Okay, sabi ni Lyra, plated nakaset na sa plato. Tama. No? Sa isang plato, andun na. Kapag buffet, tutulog na ata kayo. Narinig pa ba ako? Ako nga tatawag. Noel, nandiyan ka pa ba, Noel? Kapag buffet, Noel. Noel? Yes po, ma'am. Ano yung buffet? Ano po, ma'am? Ay, intindi mo sa buffet. Buffet. Yung anli po, ma'am. Wait lang ha. Ay, ganun ba? Ikaw maganda. Ako ba tininaw mo dito? Ikaw ka sa baba. Hindi po. Sorry, Noel. Ayun. Ano yung pagkakaintindi natin sa buffet? Nakakain ka na ba sa buffet? Yes po, ma'am. Yung anli po, ma'am. Anli. Yun. Yung may nagsaserve po, ma'am. Ayan. Okay. Meron tayong tinatawag po na kadalasan sa mga event naman, managed buffet naman tayo. No? Pero yung sa mga ibang kainan kasi, as in, walang pakialaman yun, balakan. Pero sa mga wedding, managed buffet siya kasi meron din maglalagay pa rin sa plate. So, kapag siyempre buffet yan, yes, Veronica, correct po, it's self-service, yes. VIP, oo. Yes, pwede yung kapag mga wedding, piniplated na nila. Pero, ang ganun na madalas ng Miss J ay, parang term namin doon ay platter naman. Okay, plato pa din siya, pero kapag yung mga sa sponsor, ano yun, sa major sponsor na tinatawag natin sa mga wedding, naka-platter siya o nakabandehado. Ganun-ganon, no? Or sa bahay natin, term natin bandehado, diba? Okay, so dapat medyo may idea dyan, no? Na medyo nagmahanap po yung bilihin ngayon, okay? So, ayan po yung kadalasan difference lang, no? Hindi pa naman natin ngayon baka ano yan, bigyan ko lang po kayo ng idea.